tulad ng sinabi ko sa inyo kanina ay kung nakikita naman po, di ko pinakita sa inyo oras kanina. Pero nag-record po ako at kung nakikita nyo naman po mga giboy ay um, para naman masatisfy kayo ay yung gagawin ko muna yung mga libro. Pati yun book of suggestion, book of QOTD, OTD, book of suggestion, tsaka book of knowledge. At syempre, i-include ko yung mga pangalan ninyo sa mga yun. Okay? Panglima pala na book na gagawin ko ay book of feedbacks. Kumbaga, sa feedback na yun, doon yung, hindi. Book of lessons. Pero sa inyo manggagaling yun. Pero hindi lahat syempre kasi baka mamaya daming mag-comment sa inyo. Kaya di ko malalahat. Okay? Sa pagkakaano ko, kailangan ko ng 39 na leather para magawa ko yung 40 kasama yung crafting table, ay yung enchanting table. Pero yun, i-stay ko na dito yung Christian life journey ko. Kaya, at na yung ating 100 subscribers special part 8 or episode 8. Let's go! Okay. So, wag mo lang ng puno syempre. Ayun yung gagawin ko with this video. Dahil paulit-ulit na lang ako sa nangyari, ay skip ko na yon. Kumbaga, eto na yung next talaga. Promise. Kasi medyo na boring na ako yung paulit-ulit ko sinasabi yung nakakalungkot na part eh. Eto na. May June. Noong June, wala sila nung excited nangyari doon. July, so nung July, ay doon po ako, meron po kaming gawain ng July, joint fellowship, at sobrang grabe yung presence ng Lord. Then, July 9, isa sa di ko makalimutan kasi, kaya di ko makakalimutan yung unang-una. Dahil nag-send ako sa GC namin ng Bible verse of the day na galing sa YouVersion ay crafting table ko na sira. Ano ba naman creeper yan? Oh. Pero nga teka lang. Going back sa story, ang nalagay ko, imbis na July 9, ay July 89. At alam niyo naman po, na July 30 lang ang mayroon. Wala pong July 31. Hindi, July 31, may palang 31 pala. Ang wala pala yung June. Kasi alternate po kasi siya. So, ngayon, mag-start po yung Book of Knowledge bago ko ituloy. Lahat po ng mga sinabi ko sa inyo na episode 1 at episode 2 ay mag-start po siya after ng Christian life journey ko. Gagawin ko yun yearly. Okay? Kaya nga, ngayon baka story. Alam July 89. Pangalawa, ayun yung time na yung BFF ko dati ay tinapi ko kasi siya kasi nag-announce na every Saturday ay may kids fellowship. So, tinapik ko siya para kasi invite po natin yung ating mga anak para makakipag-fellowship sa mga kapwa nila, bata. Tinapik ko siya parang saying na sumama ka ay pumunta. Parang wala lang, trip ko lang siyang topic na gano'n. Tapos
Tinawag niya akong tatay. Kasi wala talaga, doon nga talaga siya tinawag na nakshi ko or anak ko, panis. Ayun din yung time na Saturday night, binayaran or may nagbayad sa akin kasi ang nangyayari kasi niyan, may activity kasi kami na may 180. Unang sa lahat, hindi ako sasama doon. Ayokong ono ba naman yan na strip ko pa nga. Oh my goodness. Ayoko sumama doon kasi ang jologs ang pangit. Wala akong formal na damit. Kung magkakaroon nga ng gawain ngayon na ganun, gagawin ko, sasama talaga ako eh. Or atin talaga ako. Pero, depende kung may pera. Ngayon, ayun nga, wala akong pera. Ang pangit ng damit na meron ako. That's why ayokong umattend ng gawain na yon. Sat na ilong ko. Wala rin akong pera. Pero may nagbayad kasi. At dahil nga may nagbayad, kailangan ko ng sulitin. Yung kailangan sulitin. Kailangan ko na ano yun. Siyempre, para hindi naman masaya yung bayad, yung nagbayad, yung pera na nagbayad. Siyempre, for food. Speaking of food. Tapos, kalagitnaan ng July, meron kaming conflict ng BFF ko. And I don't treat that as a problem. As a sama ng loob, di ko tinitreat yun na pag-aaway or something kasi sa hindi naman kami nag-aaway or di naman kami nag-aaway ng time na yon. Aas na yung lag. Aas na yung lag. Pero nga, hindi ko naman tinitreat yun bilang pag-aaway kasi kumbaga, basta yun. Adi, wala. Pero nga, tumakas yung pride ko na hindi ko siya pansinin hanggat hindi niya ako pinapansin or hindi ko siya pansinin hanggat hindi niya ako pinapansin o hindi ko siya pansinin hanggat hindi walang nagsasabi sa akin or hindi, kumbaga hanggat di kahit siya wala siya pansinin kapag pinasin niya ako at may inutusan ako ng mga churchmate ko na tawagin mo si ano at nangyari nga yun. Sige, sakto sira yun. Nox ko. Tapos, after that, first Sunday, umupo siya sa upuan kung saan kami nakaupo. Kasi every Sunday kasi, lagi kami magkatabi sa upuan. So, doon siya umupo. Tapos, nung Sunday school, hindi ako doon umupo sa tabi niya. Pero, bigla akong umupo sa tabi niya ng time na yon. And, nung tumabi ako sa kanya, hindi ko siya maitot na umiwas kasi labas lang naman siya. Pero nung nakita ko yung churchmate ko na katabi ko ng mga nakaraang Sunday ay doon ako tumabi, siyempre. At kung i-summarize, may creeper. Nakala ko may creeper na naman eh. Kung i-summarize ko o kung papaikliin ko yung to make the long story short ay about sa aming mag-best friend. Lahat ng basta sa every magkasama kaming dalawa, every ganon ay lahat ng expressions ko ay napaka-OA. Parang ipapamukha sa kanya na hindi na masakit, na hindi mo ko pinapansin, no lang sakit dito, bahala ka sa buhay mo. Kumbaga wala lang sa akin.
Tapos, um, nung ano ba yan? Second Sunday or the last Sunday na hindi ko nagpansinan. Pero bagay, no, first Sunday na hindi ko nagpansinan or the fourth Sunday, nasabi tinanong niya ako, siya yung una nag-approach sa akin. Jem, ano yan? Ang sabi ko sa kanya ay panyo. Kasi recognition day yon at nung recognition day na yon ay napapangat ng pagkatawag sa akin. Bakit? Anong tawag sa akin? Juan Miguel Caibog Completers o basta yung wala akong award. Para kung ako lang yung nag-announce doon na yung mga award. Juan Miguel Caibog, walang award. Nakasanayan ko na every Sunday ay sabay kaming umuwi. Nakikisabay ako sa kanila umuwi. So, second Sunday o the last Sunday ay hindi kami nagpapasinos ng dalawa. At sumabay ako sa kanila ulit pag-uwi dahil nga as usual ay magkasabay naman talaga kami umuwi kasi sumasabay ako sa kanila. Kasi ba talaga naman pula dito. Tapos, nung time na yon ay dahil nga napansin ng mama niya na hindi kami magkatabi sa upuan namin or hindi kami magkatabi sa upuan. Bakit upuan namin? Hindi naman namin yun eh. Hindi kami magkatabi sa upuan. Tinanong ko bigla ng mama niya kung may pag-aaway ba kami. Pero just kung ulitin ko sinabi ko sa inyo kanina na hindi ko may pag-aaway ba kayo? Di ko alam kung kilala kami ng mama niya as my best friend. Pero sinabi kasi ng kuya ko sa church na mag-best friend kami. Kasi nung nagkaroon kasi kami ng gawain ng mga nakaraan, nung gala night namin, napansin ko na kasi di kami kasi nagtatanggal ng mask. Wala kami tanggal ng mask. Kaya sinabi tita, mag-best friend nga itong dalawa, tita. Anyways, mamaya sagutin ko yung katanungan na yan. Ba't hindi ako nagtatanggal ng face mask? So, sagutin ko yung inyong mga katanungan na yan. Parang nakikita mo sa mga video, nagtatanggal na ako ng mask. Ha! Tapos, ano ba? Hindi ko na lang kung dahil pala binibilang ako na kailang araw na dito. Kinabahan ako na. Ayoko na baby zombie. Bakit kasi di pwedeng gayong armor yung kahoy eh. Kinabahan ako doon. Oh my goodness. Narinig ako bigla ng mamaya na ako mag-ano na ito. Gagawa muna ako ng charcoal.
Ano yun? Mabibisan mo yun. Naririnig na naman. Ikaw. Bibisan mo yun ba't narinig ko? Di ko alam eh. Pero parang kailangan ko dalhin yung kama ko. Para di ko ma-strap yung mga kinukuha ko. So, dadaling kita. Kailangan kasi kita. There we go. Tapos, yung sagot ko sa nanay niya or sa mama niya, kay tita, ay pilit or I mean wala naman po, di ba tita? Wala po. Nang patawa. Then, first Saturday, kasi nung last Saturday ng July, wala kasi kaming kids fellowship. May naayos ko sa church. Kaya wala kaming kids fellowship ng Sunday. Ay, may nag-spawn. Dalawa lang ang kailangan ko sa inyo. Ang leash at ang yun leather. Ang binibenta ni Kuya? Slime ball. Medyo may kwenta pero wala akong ganyan. Bahala ka dyan. Medyo lang. Wala ako dun. Di ko siya tinulak Namatay na siya bigla. Oh my God. Buta na talaga nakuha ko yung ano. Tapos Friday na nag-overnight kami ng Friday. At nung nag-overnight kami ng Friday nag-overnight kami ng Friday. At dahil nga nag-overnight kami ng Friday, kailangan namin matulog or from the overnight, puyat kami. Tapos, nung time na yon, ang nasa isip ko, magpapagising na lang ako sa BFF ko. Kasi, gusto magpagising eh. Magpapagising na lang ako. Na-miss ko na nga magkaroon ng overnight sa church namin. Kasi, ang last na overnight namin, no, mga parang November pa yata. Pero ngayon di ako busy din kasi ako. Tsaka lahat kasi ng intercessor sa amin, mga busy kami. Tapos after na nagsusundo kami, yung mga tawa ko doon, napunta kasi sa kanyang usapan sa 18th birthday ko daw. Ba't galit ka? Ayun nga. Nung time na yon, ang OA exaggerated ng tawa ko, ng actions ko that time. Hindi ko lang alam kung nakapasin ng BFF ko, ng mga tao sa amin, o yung mga nakakita sa akin, kasama ko basta lahat ng kasama ko nakakita sa akin ng OA ng pinagagawa ko sa buhay. Pero bago yan, last na putol ng puno para wala mag-spawn na map. Fast hand. Tapos, yung time na yon, wala po akong skin kasi di ko alam kung paano maglagay ng skin dito. This is not a Minecraft skin daw. So, yeah. Hindi kita mabuhay dun, no? Patay ka sa akin mamaya. Tignan mo. Ikaw lang ka siya dun.
Ang mga papatay ko lang nasa baba. Tapos, nung time na yon, yeah. Next episode lang yung intro, sabihin ko yung gusto kong sabihin ngayon. Tatapusin ko siya sa ngayong yung nagkabati na kaming dalawa. Ano yung nagkabati? Yung naging mag-close na lang kaming dalawa. So, ayun nga. Sorry, brad, ilang ko After na magsundo ng bata, ay upo ako sa church, ay sa upuan ng church. So, upo ako sa upuan. Tapos, nagulat ako kasi tinabihan ako ng BFF ko. Kasi wala nakipag-interact or approach sa akin. Pinata niya sa akin na yung cellphone niya ay merong walaan ninyo kung ano meron sa cellphone niya. Bigyan ko kayo ng ano. Pero kaya ganyan, napakabagal naman ng Encantadia nyo. Nababagot na kakahintay dito. Okay, Kuya JM, ano yun? Ang tinutukoy ko ay basag. Ay, nako, mga isip yan. Kailangan nyo ng holy water. Magpabasbas kayo sa mga pari ninyo. Kailangan nyo ng holy water. Ang dudugin ng utak ninyo. Tapos, ang expect ko ay aalis siya pagkatapos. Tapos, nung after niya, actually, yung pag-respond ko sa kanya, pilitin na tawang pilit na respond. Basta yun. Tapos, after nun, Sunday morning, nagkatabi ba kasi basta yon. Saturday morning ay hindi pa rin kami mag-close. Pilit pa rin yung pag-interact ko sa kanya or pag-approach ko sa kanya. Pilit yun. Tapos after nun no time na yon, Sunday Sunday afternoon, pa rin payat pa rin. Pero Sunday evening, noon tayo na nagkaroon ka ng basketball, doon hindi na pwede yung pag-approach ko sa kanya. So, wag kayong manghinayang sa char ko sa mga putol na aking pinuno. Ay, sa putol. Hindi ka. Sa putol na aking pinuno. Hindi ko alam kung anong nagsasabi ko dito, basta yun. So, noong time na yun, ihahatid namin sila sa bahay nila or sa kanila. Basta sa, Eskinita. Basta, yon. So, nung time na yon, ang unang usapan namin, astigmatism. Kasi meron ako, sabi ko, galing mga street lights. Sheesh. Kasi meron ng astigmatism. Tapos, nung medyo malapit namin sa kanila, napunta sa tangkad yung usapan. Kasi, ang tatangkad kasi ng mga generation ngayon, isipin mo yung may 12 years old, 13 years old, mas matangkad sa akin. Sa mga matangkad dyan,
Sa mga matangkad yan, ano bang pinagagawa ninyo sa buhay at bakit ang tatangkad ninyo? Ha? Ano bang pinagagawa niyo sa buhay? Nagbabitamin ba kayo? Don't forget to like, share, subscribe. Bye-bye. See you. God bless. Natawad na ako mag-recording.